Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na tayo po muli makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs 17:28 ganito, He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. So pag-uusapan po natin ang the froward man. At sa banal na kasulatan mga kapatid ay maraming klaseng mga tao. Meron po riyan, ang sabi po ay the liberal man, the slothful man, the faithful man, the scornful man. Meron dyan ay na binabanggit ay the proud man, merciful man. So ang akin pong pagbubulay-bulayan po natin ay ang the froward man. At na kung saan po ay makita po natin dito sa ating pag-aaral na ito na kakaiba po ang tayo na ngayon bilang mananampalataya at magpapasalamat tayo sa kabutihan pagpapala ng Panginoon na tayo po iniligtas ng Panginoon at inalis sa ganitong uri ng buhay na dati po ganito ang ating dating kalalagayan. Unang bagay yung definition, yung pagkakakilanlan. Ano ba ang pag sinabi nating froward man? Ayon po kay Roger Thesaurus, ang pag sinabing froward man, given to acting in opposition to others. Laging nag-oppose, lagi kumbaga handang makipag-away, kumbaga laging kumokontra at nag-express lagi ng unfavorable opinion. Ayon naman po sa Google ay yung pag sinabing froward baliw, matindi yun, At ayon din naman po mga kapatid kay Merriam-Webster Dictionary ay pag sinabing froward ay habitually disposed to disobedience and opposition. Lagi po na mga nakasanayan niya na laging mag-disobey at mag-oppose sa mga rules and regulations. Ayan po. Now, ayon din naman kay Vines, expository sa dictionary, pag sinabing froward ay crooked, liko. At pag sinabi nating liko at pag sinabi nating curved or crooked, in contrast to straight. Ang kabaliktaran niyan yung tuwid, Kumbaga tuwid na landas, tuwid na kalsada, likong kalsada, tuwid na kalsada. Likong kahoy, tuwid na kahoy, kumbaga. At yan po makikita natin. And metaphorically, at siya po yung sinasabi nating morally crooked. At ang ibig sabihin perverse, At siya po kumbaga morally at perverted ang takbo ng kaisipan. Ay froward people, perverse froward people, mga minamal, belonging to a particular generation. Katulad po na sinasabi nating untoward generation. Doon po sa Acts chapter 2 reading verse 40. Sila po mga kapatid ay kaya po tayo bilang mananampalataya ay tinuturuan mga kapatid na kumbaga inalista tayo ng Panginoon doon at tayo po binigyan na tayo ng Panginoon ng buhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. So actually that is the definition. Pangalawa, yung defilement of the froward man. At pagka ito po mga kapatid, yung isang attitude, isang habit o ng isang tao dumami, naka-impluwensya siya at naging practice na at kultura na ng isang henerasyon, katulad ng binabanggit po in Deuteronomy 32:20 na sinasabing froward generation. At na kung saan ang sabi nga po ay, sabi po ng Proverbs 2:15, whose ways are crooked and they froward in their paths. Yung kanilang mga landas na tinatahak ay puro kalikuan, yung kanilang takbo ng kaisipan ay puro kalikuan, nagdi-disobey lahat po mga kapatid. At yun ang defilement. Ang sabi nga po Proverbs 16:28, a froward man soweth strife. Naghahasik po ng kaguluhan. Kaya kung mayroong mga sa atin, alam natin sa ating community may mga naghahasik ng kaguluhan. So, yan po yung defilement at nakakahawa po yan sapagkat ang banal na kasulatan na nagturo, 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Pagka sinabi natin, pagka iyan ang kasama mo,
pagka yan ang laging mga kaibigan mo, laging kasama mo, sumisira po ng magandang kaugalian. So nakakahawa. So yan po yung defilement. At kaya nga po ang sabi ng salita ng Panginoon. At ito'y warning sa atin. Psalms chapter 1, reading verse 1. Ang sabi po, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." So, bakit? Kasi nakaka-defile, nakakahawa, nakaka-impluensya. At yung impact ng sinasabi nila, ng mga salita nila, nakaka-epekto sa atin. Diba't merong sinasabi na out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. At so, yung mga bagay na kung ano yung naririnig natin, nahahawa po tayo. Kaya, yan po sinasabi. So, let us avoid doon sa mga froward man sapagkat nakaka-defile. Sumunod, at yung divine judgment doon sa froward man. Ayon po sa Psalms 18 verse 26, "With the pure, thou wilt show thyself pure." Ang Diyos po sa mga matuwid, sa mga malilinis, sa mga tuwid na tao, or especially ang Kristiyano, ipakikita ng Panginoon na siya po ay pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. At sa mga liko, ang Panginoon po ipakikita ng Panginoon sa kanila yung judgment. At sabi rin naman po, Proverbs 22:5, "Thorns and snares are in the way of froward." Lagi po, at yung mga tinig at yung mga bitag, ay yan po ang mga nasa landas ng mga taong liko. Bakit to? Kasi yun po sila. Lagi, alam mo naman, kung ano inihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. So, at kaya minsan nakakakita tayo, meron tayo namimit ng mga ganito, lagi po natin pakatandaan. Yan po ang characteristics ng mga taong liko o ng mga hindi ligtas. Proverbs 11:20, "Froward heart are abomination to the Lord." Kasuklam-suklam po sila sa Panginoon ang kapag ang puso ng tao. Na parabagang katulad ng sinabi sa panahon ni Noah na ang puso ay lagi puro violence at continually, sabi po, puro evil ang nasa puso at isipan ng mga tao. So yan po yung judgment kumbaga ng Panginoon sa kanila. At na kung saan, of course, God is angry with the wicked every day. Diba? Tinuturo ng salita ng Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga taong ito at yung judgment ng Panginoon ay naroon po. Hindi lang po yan, hindi lang po yung definition, defilement, divine judgment, kaya hindi naman yung division from the froward man. Ibig sabihin, at we are to be separated sa kanila sapagkat very nakaka-influence nga po yung impact na sa buhay nila. Pero ang banal na kasulatan, particularly, ay nagturo sa atin that we are to separate from them. At Proverbs 4:24, ang sabi po, "Put away from thee a froward mouth." Of course, there are times na hindi man tayo, kumbaga, makaiwas o may mga taong namimit tayo, pero ang mahalaga tayo sa ating puso, hindi natin nakokopya or nagagawa yung practice, attitude ng mga taong froward. Bakit? Kaiba na tayo, ligtas na po tayo . Sabi nga po ng Panginoon, "If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." So makita natin dito mga kapatid na put away from thee, sabi po ng salita ng Panginoon. At but instead mga kapatid, ay ito po, Proverbs 10:21, "The lips of the righteous feed many." Ayon. Ang kaibahan naman po sa bibig ng matuwid, marami po ang nakikinabang. Bakit to? Once na tayo nagsalita, lagi na itataas natin ng Panginoon, nag-glorify natin ng Panginoon, at dahil doon, yung spiritual needs ng mga tao ay namimit. At yung direksyon na kailangan ng tao, yung encouragement na kailangan ng tao, ng mga mananampalataya, sapagkat bukang bibig natin palagi ang Panginoon sa ating buhay. So, kaya, the lips of the righteous feed many. At binabanggit po ng salita ng Panginoon. Proverbs 10:32. At ang sabi po, at the righteous, the lips of the righteous know what is acceptable.
At alam natin mga kapatid kung ano yung katanggap-tanggap na salita. Mga salita mga kapatid na nagbi-build up sa pananampalataya ng mga taong nakikinig. Nagbi-build up, ang sabi nga po, 'di ba? Sinabi po, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, naging tayo po'y instrumento ng ma-establish ang pananampalataya sa pananampalataya ang mga tao sapagkat nagsasalita po tayo, kumbaga. Merong pong influence ang mga mananampalataya. So, dahil po doon mga kapatid, alam natin kung ano yung acceptable at kung ano yung mali sa harapan ng Panginoon. Pag mali ang isang bagay, matutunan natin itiklop ang bibig natin. Mas mabuti ng manahimik tayo kaysa sa magsalita tayo ng negative naman or pangit ang naririnig nila sa atin. At sabi nga po ng Ephesians 4:15, speak the truth in love. Na ang ating mga pagsasalita ay katotohanan, sometimes po nakakasakit, pero ang sabi ng banal na kasulatan, speak the truth in love. So sa ganung bagay mga brethren in the Lord, tinuturuan tayo ng Panginoon sapagkat tayo po ay mga preachers, tayo po ay teachers, tayo po ay mga pastors at nangangaral ng salita ng Panginoon. Talagang kailangan ng mundong ito, mga kapatid, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan ng mundong ito, mga kapatid, ang pagkakilala sa Panginoon. And that's ang kaparaanan dyan, mga minamahal, yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po yung preaching, at na kung saan it is God's method of proclaiming the message of God. Ito po yung method ng Panginoon para kung saan ay maipahayag ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon sapagkat sabi nga po ng salita ng Panginoon ay the harvest truly is plenteous but the laborers are few. At tinuturuan tayo mga kapatid na kailangan po ng mga teachers, kailangan po ng mga preachers, kailangan po ng mga missionaries sa buong mundo sapagkat ang mundo po'y nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kaya kayo po at ako tinuturo ng salita ng Panginoon na tayo po'y parang asin ng sanlibutan at hindi naman tayo po'y ilaw ng sanlibutan na makita nila ang liwanag sa pamagitan natin bilang mga mananampalataya. The froward man, kumbaga. Bagamat mayroong sa buhay pa lamang nating ito, may judgment ng Panginoon. At pero higit sa lahat, of course, alam naman natin yung judgment ng Panginoon that it is appointed unto man once to die, but after this ay the judgment. So makita po natin na ang Panginoon ay nagbigay po ng judgment na sa tao. At so ang tanging pag-asa ng tao mga kapatid ay yung mapakinggan nila o yung marinig nila that there is hope in Jesus Christ, na ang Panginoong Hesus ang tanging pag-asa. At doon po tayo pumapatak sa katotohanan na magamit natin ang ating bibig, ang ating kaisipan na puno ng salita ng Panginoon, ang ating puso't kaisipan, so that ang lumalabas sa bibig natin ay pawang mga ikabubuti, ikalalakas, ikatitibay, at kung saan ay maglilid sa tao para manampalataya sa iisa at tunay na Diyos. At iisa at tunay na tagapagligtas at tunay na Diyos. Kaya po salamat sa Panginoon sapagkat una, iniligtas tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat ikalawa, binago tayo ng Panginoon. Mula doon sa masamang buhay, eto tayo ngayon. Alam nyo, dati noon, ako po'y, pag nagkukwentuhan pa lang kami ng mga magkakaibigan namin, may murahan na. Yung mura ay bulaklak lamang po ng mga bibig. Kasama lagi sa kwento. Kasi unbeliever, unsaved. Pero ngayon, binago na tayo ng Panginoon. I know na meron din namang ganon. Hindi lang po ako salamat sa Panginoon sa pagbabago na ginawa ng Panginoon. Kaya sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo nagmumura. Hindi tayo, kumbaga, nanlalait. Hindi na ganoon ang trabaho. Tingin natin sa tao sapagkat malaki po ang pangangailangan nila sa Panginoon katulad natin. Iniligtas lamang tayo, pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya brethren, purihin ng Panginoon sa kanyang biyaya at pagpapala na ibinigay. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Now,
Ang tangi po, ang sabi nga po do sa the lips of the righteous feed many. Kaya sa ganung bagay, we encourage everyone to stay away from people, from froward people. Bagkus, tayo po ay mapakinggan nila about hope and grace ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya, hindi froward man tayo, kundi bagkus the righteous man feed many. Sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya we follow doon sa biyaya ng Panginoon at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. We do not disobey yung mga rules and regulations at tayo po'y mananampalataya at handang gumawa at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po mga kapatid, maging maingat tayo dahil baka tayo ma-influensyan. Sometimes minsan sa church, merong ganon kaya yung chismisan sa church, kaya yung mga bagay na kalikuan na lumalabas sa bibig, dapat po'y natitigil na yan. Diyan nagsisimula ang awayan, diyan nagsisimula ang pagbabahagi. Dapat walang ganyan sa church. Bagkus, ay lahat tayo is nariyan. We enjoy the church and we encourage everyone sa church upang tayo po ay mapalakas natin po ang bawat isa. So salamat sa kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you sa biyaya at pagpapala mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong paggawa. Lord, thank you sa kaligtasan. Thank you po sa pagbabago na ginawa mo sa aming buhay. And ngayon, Panginoon, salamat po. At tulungan mo kami na lagi po ang mga taong nakikinig sa amin ay mapalakas, mapatibay, at mag-build sa kanilang pananampalataya. At kami po, Panginoon, ay maging encouragement. At gayon din naman, Lord, we pray para po sa PBAC. We pray, Panginoon, na nais po namin magkaroon ng campsite. We pray din naman, Panginoon, na tulungan mo nga po ang aming mga kapastoran, mga kapwa manggagawa. At patuloy nga po na sa iyo po namin tinatagubilin ang kaligtasan po ng mga Hudyo at ang kapayapaan sa Jerusalem. Iligtas mo nga po ang mga Hudyo, pagpalain mo po sila. Gumawa po kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I pray, Panginoon, Pastor Alex Kalinisan, kay Ma'am Lynn, sa kanyang pamilya. Pastor Alex, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga biyahe. At gumawa po kayo, Panginoon, at maging nga po Pastor Joe, sa kanyang pamilya, sa church, ang ministry. Niling namin ang basbas mo po. Pastor Nelio Datur, at sa kanyang mga pamilya, ministry, at mga outreachers, kayo po ang patuloy na gumawa. Patuloy mo siyang gabayan at pagpalain nga po ang bawat sa Pastor Ramiro Adon na nasa Palawan. Lord, I pray ang pag-iingat mo po sa kanyang buhay. Ingatan mo nga po siya at ang kanyang pamilya at ang ministries. Pastor Mike Tigan na naandoon po sa Isabela. Kayo po ang gumawa at kumilos, Panginoon. Pastor Chris Sanco. Lord, I pray ang biyaya mo sa kanya. At maging, Panginoon, ang panalangin po, Pastor Recto. Yung kanilang panalangin para po sa kanilang lupa na hinihingi at doon sa kinatatayuan ng kanilang building. Lord, I pray kayo po ang gumawa at mangusap doon sa Labrador family, Panginoon. I pray, Panginoon, do a favor sa kanila po. Pakitugon mo po yung kanilang panalangin naman. At humihingi po kami ng pangunguna mo po sa lahat at marami pang mga pastors, Pastor Victor Lintino, Pastor Ray Remogat, Panginoon, Pastor Edward Linderos, Pastor Panginoon, George, Panginoon, kumilos lang po kayo at gumawa po kayo sa buhay ni Pastor George, Panginoon. Hawakan mo po siya. Lord, we pray para po kay Sister Joy Rabaya. Pastor Ricky Orias, kumilos lang po kayo sa kanyang ministry, sa kanyang pamilya, Panginoon. Pastor June Peñas, Pastor Peñas, kumilos lang po kayo, Panginoon. Hinihiling namin ang paggawa at pagkilos mo po sa buhay nila, Ama. Panginoon, mangusap po kayo at patuloy mong pagpalain ng buong PBAC, Panginoon. At ako po, Panginoon, ang aking pamilya, si Mulin, si Kanat, si Galilea, at maging, Panginoon, yung aking pong desire, makaalis po ako sa taong ito. At yung aking application, Panginoon, para po sa US visa. Lord, I pray, gumawa po kayo, Panginoon, sa aming lahat. Sa ministry po at ang evangelization, Panginoon, sa Pilipinas at maging sa buong mundo, especially po the Jewish people. Lord, I pray ang patuloy mo pong paggawa. At sapagkat there is only one hope, ang mundong ito, walang iba kundi ikaw. Kaya po, Panginoon, we are praying, gumawa po kayo, Panginoon, sa aming pamilya at maging, Panginoon, sa PBAC. Salamat po sa iyo. Sa iyo po namin itinatagubilin po ang lahat ng ito. At meron man po ako hindi nabanggit.
Panginoon, patuloy kang gumawa at kumilos, Panginoon, sa kanila. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Purihin ng Panginoon.